Hello po, welcome po ulit. Welcome po sa inyong lahat. Salamat po sa pagbisita sa channel na ito. May pag-aaralan na naman po tayo at disclaimer lang po. Uunahan ko na. Ine-expect ko po ang mga comments na magmumula sa mga debotong Katoliko. Sa mga defenders ng Catholic faith, mga Catholic defenders nila, yung mga vloggers, bloggers, content creators ng Catholics, mga TikToker, yun ba yung tawag doon? Mga pare na nagti-TikTok, yan, silang lahat mga Katoliko. I am expecting comments coming from you at sa iba pang mga religion, pwede naman kayo mag-comment, pero mostly sa video na ito, I am expecting the worst. Pag-uusapan kasi natin ngayon ay tungkol sa aral ng Katolika. Iglesia Romana Katolika, Roman Catholic Church. At dami kasing nagtatanong, anong mali sa Katoliko? Madaming kiniklaim ang Catholic Church. Pero umpisahan na natin at mag-focus tayo sa leader. Yun agad yung usapan, leader agad. Yung namumuno agad. Kasi kapag yun ang pinunterya natin, magti-circle na yon sa mga aral, sa lahat ng mga sasabihin nila. Kasi kung mapatunayan nating mali yung leader, edi mali na lahat yun. Mga aral nila nagmula sa mga leader nila. Ito kung importante sa inyo yung religion, kailangan alam nyo to. Kailangan kung kayo magko-comment o magagalit, pakinggan nyo muna yung mga evidensyang ilalatag natin. Kasi kung hindi nyo alam, itong mga evidence na ilalatag natin, nagaling din naman sa inyo, sa mga Catholic na references, ba't kayo magagalit sa akin? Importante pala sa inyo yung religion nyo, bakit hindi nyo alam? Diba? Yun ang ilalatag natin ngayon. Bakit ko naman daw sinasabi na leader ang Pope, ang leader daw nila si Jesus? Sa akin ba nanggaling yun? Sa inyong nanggaling yun mga Katoliko? Tingnan natin tong Catholic Encyclopedia. Ito namang Catholic Encyclopedia na gagamitin natin ngayon as reference, may nihil obstat at imprimatur ng mga authority ng Catholic Church. Ito ay may nihil obstat ni Remy Lafort noong March 1, 1907 at may imprimatur ni John Cardinal Farley, Archbishop of New York. So yan, may imprimatur at may nihil obstat. Kailangan yan ng isang publication ng Catholic Church to inform the public na may go signal ang Catholic Church. Na sige, okay yung i-print, okay yung sabihin, wala kaming tutol dyan, binabaka pa namin yan. So yun yung importance ng may nihil obstat. Ito yun, nihil obstat
at imprimatur. Ito yung Encyclopedia Catholica, Catholic Encyclopedia. So hanapin natin, ako lang ba ang nagsabi na leader nyo ay yung Pope nyo? Sa akin ba nanggaling yun? Diba? Ang nanggaling yun sa Catholic Encyclopedia. Pag tinype nyo yung Pope dito sa search field, nasa homepage kayo, tas Catholic Encyclopedia, tas letter P, tas the Pope. Ito yun, the Pope. At sabi, yung Pope daw ay isang title. The title Pope, once used with far greater latitude, is at present employed solely to denote the Bishop of Rome, who, in virtue of his position as successor of Saint Peter, is the chief pastor of the whole church, the vicar of Christ upon earth. Sa mga hindi masyadong nakakaunawa ng Ingles, ang Pope daw ay isang titulo. Titulo daw yon na ibinibigay sa Bishop ng Rome. Ito daw ay isang ginagawa nila dahil sa posisyon na ipinasa ni San Pedro. Yun kasi kiniklaim nila eh. Si San Pedro daw ang unang papa. So nagpasa-pasa daw yun. So ang tawag ng leader sa church nila, sa Bishop ng Rome, ay Pope. Ito daw ay chief pastor ng whole church. Buong yun, buong church ng Katoliko. Chief pastor. Representative. Representative daw ni Kristo sa earth. Yan ang Pope. Dito tayo sa Article 1, Roman numeral number 1, Institution of a Supreme Head by Christ. The proof that Christ constituted Saint Peter head of his church. May ulo daw ng iglesia, si San Pedro daw. Yun daw ang pruweba nila na ipinapasa ang titulong yan sa mga leader ng church nyo. Ayan no, leader, head nga eh. Sa akin ba nang galing yan? Galing yan sa inyong publication sa Catholic Encyclopedia. Ito yung website nila, newadvent.org. Ayan, i-copy nyo na lang yan. Tapos kayo magbasa. Ulitin ko, meron yung nihilobstat ni Remy Lafort at may imprimatur ni John Cardinal Farley sa isang Archbishop of New York. Ito pa yung isang pruweba ng reference na to. The encyclopedia bears the imprimatur of the Most Reverend Archbishop. Ayan na, imprimatur. May go signal. Sige, i-print nyo, sabi ng Catholic Church. Diba? At ang nag-imprimatur daw ay ang Most Reverend Archbishop, under whose jurisdiction it is published. At yun nga, ang nag-imprimatur nito ay si Cardinal Farley, Archbishop ng New York. Galing sa inyo to ha. Sabi ng encyclopedia ninyo, si Kristo daw, ginawang papa si San Pedro. Head daw ng Church ni Cristo si San Pedro. Biruin mo, head, ulo, leader. Yun, di ba? So leader ninyo, tao. Tao ang leader ninyo. Kaya yung current Pope ngayon, yun ang leader nyo. Yun daw yung head ng church. Sa inyo galing yan, ha? Eh sa Bible ba, sino ba ang head? Basahin natin sino ang head. Sa Biblia, ang head, pag binasa natin, Colossus 1:18, Colossians 1:18, sabi doon, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. May tinutukoy ditong ulo ng katawan, ulo ng katawan. Yung katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Church.
May siya na tinutukoy o siya. Sino ba tong siya na to? Iangat natin yung basa. Ganun naman talaga pagbabasa ng Bible para malaman mo yung buo. Kailangan buo mong babasahin, hindi lang yung isang ganun, di ba? Isang verse, isang talata. Iangat natin, sa 17. May siya ulit, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. O yan, may hint na kayo, may clue na kayo. Siya yung una sa lahat ng mga bagay. Sino ba yun? Ako may idea na ako pero kayo, may idea na ba kayo? Yan yung siya na tinutukoy dyan sa verse 18 na ulo ng katawan sa makatwidbagay ng church o iglesia. Yang siya na yan nasa Bible nakasulat yan. Siya daw yung una sa lahat ng mga bagay at lahat ng mga nangabubuhay dahil sa Kanya. Sino yan? Angat na ulit natin. Sa verse 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ako may idea na talaga ako kung sino to. May idea na ako kung sino tinutukoy dito na ulo ng katawan, ulo ng church. Iangat pa natin. Sino ba tong panganay ng lahat ng mga nilalang? Sino ba tong larawan ng Diyos na di nakikita? Iangat natin. Sa verse 3, nagpapasalamat kami sa Diyos, highlight natin, na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. O anak pala yun ang Ama ni Hesukristo, yung Panginoong Diyos. Diyos na Espiritu. Si Jesus Christ ang tinutukoy dito Panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya yung una sa lahat ng mga bagay. Siya ang ulo ng katawan, si Jesus Christ. Basahin niyo yung Bible niyo, Colossians chapter 1 verse 18. O gusto niyo, basahin niyo yung buong chapter. Si Jesus Christ ang tinutukoy dyan. At siya ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Yung panganay na sinasabi dyan, yung anak ng Diyos. Ito nga nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ ang tinutukoy sa Colossians na chapter 1 verse 18 na sinasabi ulo ng katawan o ng church in English, and Englishin natin para sa mga konyo, sa mga sosyal. And He is the head of the body, the church. O diba? Ulo ng katawan ng iglesia o ng church. Si Jesus Christ yun. Tas sasabihin nyo ngayon dito sa encyclopedia ninyo, mga Katoliko, si Kristo ginawang ulo, si San Pedro. Ayan The proof that Christ constituted Saint Peter head of his church is found in the two famous Petrine texts, Matthew 16:17-19 and John 21:15-17. Meron naman pala silang pruweba daw na ginawang ulo si San Pedro. Ginawa daw ni Jesus Christ na ulo si San Pedro. Tingnan natin yung proof nila. Nagbigay sila Matthew 16:17-19. Matthew chapter 16 verse 17-19. Basahin natin. Pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. May nabanggit bang ginawang ulo ng church? Kayo magbasa. Basahin natin sa English. Baka naman sa English meron. Matthew 16 verses 17-19 daw. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Verse 18. And I say also unto thee, that thou art Peter,
And upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ituloy na natin sa 19, baka nandun naman, di ba? Verse 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Is there any mention that ginawa ni Jesus Christ na head of church si Peter? Kayo magbasa. Binasa ko sa Tagalog, binasa ko sa English. Wala akong nakitang ginawang head of church. May narinig kayo? May nabasa ba kayo na ginawang head of church si Pedro dito sa mga verses na to? Balikan natin tong Catholic Encyclopedia nila. The proof that Christ constituted Saint Peter head of his church. Invento agad oh. O diba? O mga Catholic defenders, mga vloggers, at mga kung ano-ano pa kayo. Diba? Mga army na mga Katoliko, mga deboto. Sige, I am expecting comments from you. Sagutin nyo ngayon to. Diyan sa binigay na verse ninyo, sa publication mismo ninyo, na may go signal ng Catholic Church ninyo, Matthew 16, 17 to 19, saan banda dyan? Pakituro nga. Ginawang head ng church si Peter, si Jesus Christ, ginawang head ng church si Peter, dun sa verse na to. Binasa ko sa English, binasa ko sa Tagalog, kayo na rin magbasa. Wala kayong makikitang sinabi dyan na ginawang head o ulo o leader si Pedro ng church. Diba? Ang sinabi dito sa verse 18, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Aking owner si Jesus Christ, aking iglesia. Kasi nga yung head ng church, si Jesus Christ, kaya kay Jesus Christ yan. Itinayo lang, kung granting nga na si Pedro yung tinayuan dito, yung bato na tinutukoy dito, at si Pedro yun. E di foundation siya, hindi siya yung head. Head si Kristo, siya yung may-ari. Itatayo ko, si Kristo nagsasalita dyan, itatayo ko ang aking iglesia. E di ulo si Jesus Christ. Doon ka lang sa paahan banda, Pedro. Foundation ka, hindi ikaw yung ulo. Huwag kang nagmamarunong. Diba? Yun ang nakasulat Kayo magbasa. Ako hindi naman ako matalino talaga pero nung binasa ko, naintindihan ko Diba? Kung karunungan pantao lang, mas matatalino kayo. Kayo magbasa. Meron ba dyan sinabi na ginawa kitang ulo o meron bang hint man lang o clue? Wala. Kayo pala matatalino ba't hindi nyo naiintindihan? Diba? Ay mga Katoliko, sige, ako naman aral ang pinupuntirya ko, yung aral ninyo mga Katoliko versus dito sa aral na nasa Bible. Wala naman akong pinipersonal sa inyo, pero ine-expect ko na mamimersonal kayo. Yan ang ine-expect ko sa mga comment section. Sa mga comments ninyo, sa comment section, I am expecting the worst. Kasi kung hindi nyo mapapatunayan na mali itong ipinapakalit ninyong aral na ginawang papa si Pedro, na ginawang ulo o leader si Pedro ng church ninyo, at ngayon yung mga papa ninyo dyan sa church nyo, sa Catholic Church, ayun ang leader o ulo. Kapag hindi nyo napatunayang tama yan, ang gagawin ngayon ng mga magko-comment, pe-personalin ako. Yan ang nararamdaman ko. Hindi nila malabanan yung aral So, ang gagawin nila, maghahalongkat yan ng paninira sa akin. Character assassination ang gagawin nila. Ina-expect ko naman yun. Ganyan naman ang laban ng mga gagong yan.
Gago na lang yung mga deboto pa yan ng Katoliko ha. Aral yung pinupunteriya natin tapos mamimersonal kayo. I am expecting the worst. Ina-expect ko yan galing sa inyo dahil aral nyo mali. Nagsasabi lang naman ako ng pruweba, nagsasabi lang naman ako ng totoo. O, pamalian nyo ngayon yan. Sige nga, sandyan. Nasaan dyan na ginawang ulo ng church? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Si Jesus Christ nagsasabi, pagmamayari niya yun, yung church, yung iglesia. So, ulo siya eh. Binasa na natin sa isang talata, nasa Colosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay. Si Jesus Christ ang tinutukoy dyan eh. Basahin nyo lahat. Sige. Colossians 1:18. Tapos pagdating dito sa Matthew chapter 16 verse 17 to 18, ayun no, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ulo si Jesus Christ eh. So sa kanya yung iglesia, aking iglesia, itatayo ko lang sa ibabaw mo. Diba? Pundasyon ka, doon ka sa paa. Diba? Tungtungan ka, paakay. Doon ka. Tapos sasabihin nyo, ulo yun. Diba? Baligtad talaga yung mga utak nito. Yung pundasyon, gagawin mong ulo. Sira ulo ka ba? Diba? Ako, hindi ko minamak ha. Hindi ko kayo kinukutsa. Natatawa ako. Natatawa ako sa aral ninyo. Mga siraulo kayo. Diba ang yayabang ninyo, ulo ng church, papa, ginawang papa si Pedro. Saan yung nakuha nga yun? O yan muna, ito muna sagutin ninyo. Huwag na nating pahabain ito. God willing, makagawa pa tayo ng iba pang mga videos about sa iba pang mga aral ng Katoliko na mali. Pero ito muna, ulo ng church si Pedro, ulo ng church yung papa ninyo, tao. O pamalian nyo ngayon, ang ulo ng church, si Jesus Christ, yun dapat ang bukang bibig ng lahat ng mga naniniwala sa Diyos ng Biblia. Diba? Tapos sasabihin nyo, Papa ang leader. Diba? Papatunayan pa natin yan. Miski yung tawag nyo nga lang sa leader nyo, mali. Papa, Father, bawal din sa Bible. Gagawa tayo ng ibang video about that. Pero ito muna ang sagutin nyo, head of church, tao, head of church. Saan dito sa verse na to na sinabing head ka ng church? Tao ka. Diba? O yan muna. Ako, ina-expect ko. Sige, mag-comment po kayo sa issue na ito. Aabangan ko yan ha. At gagawa pa tayo ng iba pang mga videos. Abangan nyo din mga Katoliko yung mga iba pang mga aral na itinuro sa inyo, na i-brainwash sa inyo ng mga tradisyon at mga salit-saling sabi ng mga matatanda na hindi nyo naman alam kung tama o hindi. So pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Gagamitin ko na yung oras ko para sa inyo kung ayaw nyong kayo yung mag-aral sa sarili ninyo. Nagtataka naman ako, importante daw sa kanilang religion, mga deboto sila. Ba't di nyo alam aral ninyo? Nagagalit pa kayo sa akin. Diba? Tinitignan ko yung aral ninyo. Kababasa ko lang, mali agad. Kayo magbasa, kayo mag-aral. Importante pala sa inyo yung religion, tas hindi nyo alam yung religion ninyo. Mas marami kayong oras manood ng mga Korean novela, makipagchismisan, gumala. Ako naman, wala naman akong any argument about that. Kasi lifestyle din naman yun, natural yun sa mga tao eh. Pero kung sasabihin nyo sa akin na importante sa inyo yung religion at pinagtatanggol ninyo, mali pala. Tas hindi nyo naman pala alam. Aral ng church nyo na pinagtatanggol nyo, hindi nyo alam. Tas ako mali. Yun nga yung pruweba. Nasa encyclopedia ng Katoliko. Sa inyo yan publication ninyo yan, may mga go signal ng Catholic Church. Basahin ninyo, alamin ninyo, magbigay kayo ng oras, alamin. Diba? Pangkaluluwa nyo yan, salvation ng pinag-uusapan dito. Tapos maniniwala lang kayo sa chismis ng leader ninyong tao.
Tapos magagalit kayo, mga away kayo. Eh, yan na nga yung pruweba, yan na yung proof. Tapos ayaw niyong paniwalaan. Diba? Bible mismo nagsasabi, yung binibigay ninyong pruweba, wala naman dun yung pruweba mismo. Minamali niyo yung Bible. O, yan muna ang sagutin ninyo ha. At uulitin ko po, nandito ako hindi para mangaral. Hindi ako nandito para magturo. Hindi ako nandito para sabing sugo ako o sinugo ako ng Diyos. Tao lang din ako katulad ninyo. Tao tayong lahat. Hilig ko lang talaga magbasa ng Bible at yun ang pinupush ko, magbasa kayo ng Bible. Ayun o, Bible, ang dali-daling makita ko, may internet kayo, ang dali-daling basahin, i-search nyo lang, may mga Bible apps sa cellphone. Sa mga bookstore, nagbebenta pa naman yan ng mga Bible. May mga namimigay ng libreng Bible. Kunin nyo, tapos basahin nyo. Pero huwag kayo makinig sa mga yun, sa mga leader nilang tawag. Kunin nyo lang yung Bible, tapos kayo yung magbasa. Marami kayong matututunan. Yan ang pinupush natin, ang pakinggan ninyo si Jesus Christ. Kasi sabi sa Bible, nabasa natin kanina, siya ang ulo ng church. Head ng church, leader ng church, si Jesus Christ. At hindi yung papa ninyo, mga Katoliko. Yan, sagutin ninyo, hindi leader ng church ay tao. Walang ginawang papa si Jesus Christ. Sagutin nyo yan ha. Sige, end muna natin dito. Tapos gawa tayo ng ibang videos sa susunod. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, you can click the like button. At gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment. Sa lahat ng social media platforms ko, bukas naman po yan sa mga suggestions or questions or your opinions. Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye.